Libra, imaginin mo ang isang sandali kung saan ang mga bituin ay nag-alinsunod para lamang sa iyo, kung saan ang universo ay nagbubukas ng mga pintuan ng yaman na matagal mo nang ninanais. Sa Hulyo 12, darating ang sandaling ito at hindi ito isang pagkakataon lamang. Ito ay ang tadhana na tumatawag sa iyo upang hakbangin ang iyong kasaganaan. Sasagutin mo ba ito? Libra, palagi kang ginagabayan ng pangangailangan para sa balanse at harmonya sa iyong buhay, ngunit paano kung ang universo ay handang mag-alok sa iyo ng higit pa sa kapayapaan? Sa Hulyo 12, isang makapangyarihang kosmikong pagkakahanay ang magbubukas ng isang daan ng kasaganaan na matagal nang naghihintay para sa iyo. Hindi ito tungkol sa paghihintay na makita ka ng swerte, ito ay tungkol sa pag-aayon ng iyong enerhiya sa mga plano ng universo para sa yaman at kasaganaan. Ang tanong ay, handa ka na bang yakapin ito? Hindi ito isang ordinaryong astrolohikal na pagbasa. Ito ang sandali kung saan mismo ang mga bituin ang nag-aalok sa iyo ng landas patungo sa isang mas mataas, isang bagay na matagal mo nang pinagsikapan, may kamalayan man o wala. Ngunit upang tahakin ang landas na ito, Libra, kailangan mong buksan ang iyong sarili sa kung ano ang ipapadala sa iyo ng universo. Panahon na upang kunin ang yaman, mga oportunidad, at tagumpay na matagal mo nang nararapat, naghihintay upang matanggap. 3. Ang astrologikal na impluensya ng Libra, 400 tandang bawas 500 na mga salita. Libra, ikaw ay pinamumunuan ng Venus, ang planeta ng pag-ibig, kagandahan, at harmonya. Ngunit alam mo ba na ang Venus ay namamahala rin sa yaman, material na kaginhawaan, at ang halaga na ipinagkakaloob natin sa ating mga sarili. Ang iyong koneksyon sa Venus ay hindi lamang tungkol sa estetika o mga relasyon, ito ay malalim na kaugnay sa iyong kakayahang mag-akit ng kasaganaan at yaman sa iyong buhay. Bilang isang air sign, taglay mo ang likas na kakayahan na makipag-ugnayan sa iba, mag-ayos ng mga naglalaban ng puwersa, at maghanap ng balanse sa bawat sitwasyon. Ang mga katangiang ito ay nagiging dahilan ng iyong pagiging sensitibo sa mga oportunidad na maaaring hindi makita ng iba. Nararamdaman mo kapag ang mga bagay ay nasa pagkakasunod-sunod at kapag hindi. Ang iyong sensitivity ay nagpapalakas sa iyong kakayahang magpasya kung ano ang nararapat pagtuunan ng pansin, maging ito man ay sa mga personal na relasyon o hakbang sa karera. Ngunit narito ang exciting na bahagi, hindi nag-iisa ang Venus, ang iyong ruling planet. Sa Hulyo 12, ang Venus ay makikipag-ugnayan sa Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak, swerte, at kapalaran. Ang pagkakahanay na ito ay bihira, at ang epekto nito ay talagang makakapagbago. Kapag nagsanib ang dalawang makapangyarihang planeta, pinalalakas nila ang impluensya ng isa't isa, naglilikha ng isang daloy ng enerhiya na perpekto para sa pag-akit ng yaman at kasaganaan. Ang conjunction na ito ay hindi lang tungkol sa pagtanggap ng pera, ito rin ay tungkol sa pagtanggap ng mga oportunidad. Ito ay tungkol sa mga pintuan na magbubukas sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga oportunidad na darating sa iyong mga kamay pagkatapos mong magsikap. Ang iyong likas na alindog at diplomasya, na sinamahan pa ng mga kosmikong enerhiya, ay tutulong sa iyong pagpasok sa isang yugto ng kasaganaan na naayon sa iyong pinakamataas na potensyal. Libra, ang sandaling ito ay hindi tungkol sa mga biglaang, hindi makatotohanang biyaya. Ito ay tungkol sa pagtap sa kosmikong daloy ng enerhiya na matagal nang naghihintay para mapansin mo ito. Ito ay tungkol sa pag-aayon sa iyong tunay na halaga, at pag-unawa na ang yaman ay may iba't ibang anyo, hindi lamang pera, kundi pati na rin tagumpay, pagkilala, at personal na pag-unlad. Sa Hulyo 12, binibigyan ka ng universo ng pagkakataong mag-ayon sa makapangyarihang enerhiyang ito. Handa ka na bang samantalahin ito ng buo? 4. Ano ang ginagawa ng Hulyo 12 na espesyal para sa Libra? 500 tandang bawas 600 na mga salita. Libra, malamang ay narinig mo na may mga tiyak na mga sandali sa astrolohiya na may higit na kapangyarihan kaysa sa iba. Ang Hulyo 12 ay isa sa mga bihirang pagkakataon na tadhana ay nakalaan para lamang sa iyo. Ang dahilan kung bakit espesyal ang araw na ito ay ang bihirang pagkakahanay ng Venus at Jupiter, ang dalawang planeta na namamahala sa iyong daloy ng enerhiya sa mga usapin ng pag-ibig, yaman, at personal na pag-unlad. Kapag nagsanib sila sa isang makakatuwang na conjunction, ang universo ay essentially nagsasabing, ito na ang oras mo. Ngunit bakit mahalaga ang pagkakahanay na ito ngayon? Hindi ito tungkol sa mga random na posisyon ng planeta. Ito ay tungkol sa perpektong timing sa iyong paglalakbay. Matagal mong pinaghirapan ang pag-abot sa kung nasaan ka ngayon.
Nakagawa ka ng tamang desisyon, natutunan mula sa mga maling hakbang, at patuloy na nagsikap para sa balanse at katarungan sa bawat aspeto ng iyong buhay. Sa Hulyo 12, ginagantimpalaan ng universo ang mga pagsisikap na ito, binibigyan ka ng enerhiyang magtulungan upang lumago at magpatuloy sa isang bagong yugto ng kasaganaan. Si Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak, ay nagdadala ng enerhiya ng paglago, oportunidad at swerte. Ngunit si Venus, ang iyong ruling planet, ang nagsisiguro na ang mga biyayang ito ay umaayon sa iyong pakiramdam ng kagandahan, halaga, at personal na mga prinsipyo. Magkasama, nililikha nila ang isang pagkakahanay na hindi lamang tungkol sa material na yaman, ito ay tungkol sa pag-aayon sa iyo sa mismong esensya ng kasaganaan. Ang sandaling ito ay naglalayong patingkarin ang lahat ng mga bagay na iyong pinagsikapan. Sa Hulyo 12, hindi ka lamang makakatanggap ng mga random na oportunidad. Ang mga biyayang ito ay umaayon sa layunin ng iyong kaluluwa, nakatune sa mga bagay na talagang nais mo sa iyong buhay. Kung ito man ay isang bagong landas sa karera, isang pagpapalakas sa pinansyal na aspeto, o isang bagong relasyon na magpapaunlad sa iyong personal na paglago, ang universo ay nag-aalok ng isang pintuan para sa lahat ng ito. Ngunit kailangan mong maging handa na pumasok sa pintuang iyon. Hindi ito tungkol sa paghihintay na dumating sa iyo ang mga magagandang bagay. Ito ay tungkol sa pagkilala sa kosmikong daloy at pag-aayon ng iyong mga aksyon sa enerhiyang nasa iyong paligid. Inihahanda na ng mga bituin ang entablado para sa iyong tagumpay, ngunit ikaw lamang ang makakapili na kunin ang entablado. Sasagipin mo ba ang bihirang pagkakataong ito, o hayaan mo itong dumaan na hindi mo pinansin? Tandaan, Libra, ikaw ay isang bihasang tagapagtimbang ng mga kaliskis. Ang universo ay nag-aalok sa iyo ng pagkakataon na itulak ang kaliskis sa iyong pabor, patungo sa kasaganaan at paglago. Ang kailangan mo lamang gawin ay maglakad ng hakbang at magtiwala na ang universo ay inihanda ka para sa sandaling ito. Wala nang mas magandang oras kaysa ngayon. 5. Paano maghahanda ang Libra para sa yaman? Ngayon na nauunawaan mo na ang makapangyarihang kosmikong puwersa na umaayon para sa iyo sa Hulyo 12, oras na upang ihanda ang iyong sarili na tanggapin ang yaman at mga oportunidad na ipinapadala ng universo sa iyong direksyon. Ang susi sa paggamit ng enerhiyang ito ay intensyon at aksyon. Kung nais mong ipamalas ang kasaganaan na nasa iyong paligid, kailangan mong iayon ang iyong mga aksyon, pag-isip at enerhiya sa daloy ng kasaganaan. Una, mahalaga na maging malinaw ka sa kung ano talaga ang iyong ninanais. Ang yaman ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa uri ng buhay na nais mong likhain. Maglaan ng oras upang magmuni-muni kung ano ang tagumpay para sa iyo, parehong material at espiritual. Nais mo bang umusad sa iyong karera? Mag-akit ng bagong relasyon na umaayon sa iyong mga prinsipyo? O baka ang kalayaan sa pinansyal ang iyong hinahanap? Ang pag-unawa sa iyong mga nais ay makakatulong sa iyo upang magtakda ng malinaw na intensyon para sa iyong mga layunin. Kapag natukoy mo na ang iyong mga layunin, oras na upang maging tiyak. Sa Hulyo 12, ang enerhiya ay handa para sa iyo upang kumilos, ngunit mahalaga na ang iyong mga intensyon ay malinaw at nakatuon. Isulat ang iyong mga layunin at i-visualize ito na parang natupad na. Gumawa ng vision board na kumakatawan sa iyong mga nais, ilagay ito sa lugar na madalas mong makita araw-araw. Habang nakikita mong natutupad na ang iyong mga layunin, mas ipinapakita mo sa universo na handa ka nang tanggapin ang mga biyaya. Isa pang makapangyarihang paraan upang maghanda para sa darating na yaman ay sa pamamagitan ng ritual. Ang mga ritual ay makakatulong sa pag-ugat ng iyong mga intensyon at pagkonekta ng malalim sa enerhiya ng universo. Narito ang ilang mga gawain na maaari mong gawin upang mayayon ang iyong sarili sa mga kasaganaan ng enerhiya ng Hulyo 12. Meditasyon, maglaan ng oras para sa tahimik na pagmumuni-muni, mag-focus sa iyong mga nais. Isipin mo na nararanasan mo na ang yaman at tagumpay na iyong ninanais. I-visualize ang iyong sarili na naglalakad patungo sa isang mas maliwanag na hinaharap, ramdam ang kagalakan ng kasaganaan. Hayaan ang vision na ito na magbigay sa iyo ng kumpiyansa at katiyakan na ito ay iyong natamo na. Mga affirmation, ang mga salitang binibigkas mo ay may kapangyarihan. Sa Hulyo 12, sabihin ng malakas ang iyong mga affirmation. Sabihin ang mga katagang tulad ng, karapat-dapat ako sa kasaganaan, suportado ng universo ang aking paglago, at akin ang yaman at oportunidad na dumarating ng walang kahirap-hirap.
Ang simpleng hakbang na ito ng pagsasalita ng iyong mga nais ay lilikha ng enerhiya na kailangan mo upang ipamalas ito. Green Candle Ritual. Ang berde ay ang kulay ng kasaganaan at yaman. Magdasal at sindihan ang isang berdeng kandila sa gabi ng Hulyo 12, at habang ito ay sinusunog, mag-focus sa daloy ng yaman na pumapasok sa iyong buhay. Ay visualize ang iyong mga nais na lumalago sa bawat kumikislap ng apoy. Hayaan ang kandilang ito na magsimbolo ng iyong koneksyon sa kasaganaan ng universo, at hayaang mag-burn ito habang ina-affirm mo na handa ka nang tanggapin ang lahat ng biyayang darating sa iyong buhay. Paglilinis ng espasyo. Upang magbigay daan sa mga bagong oportunidad, mahalaga na alisin ang anumang stagnant o negatibong enerhiya mula sa iyong paligid. Maglilinis ng pisikal at enerhiyang aspeto ng iyong tahanan o lugar ng trabaho. Maaari mong gamitin ang sage o palo santo upang linisin ang hangin, at habang ginagawa ito, i-visualize ang mga lumang blocks o limitasyong paniniwala na nalilipol. Lilikha ito ng espasyo para sa bagong yaman na dumaloy sa iyong buhay. Pagpapraktis ng pasasalamat. Panghuli, isa sa mga pinakamakapangyarihang paraan upang maghanda para sa yaman ay sa pamamagitan ng pagpapraktis ng pasasalamat. Sa Hulyo 12, maglaan ng sandali upang pasalamatan ang universo para sa lahat ng natamo mo na. Ipakita ang iyong pagpapahalaga sa kasaganaan na mayroon ka na sa iyong buhay, kahit gaano pa kaliit ito. Ang pasasalamat ay ang susi sa pagbukas ng higit pa sa iyong mga nais, at ito ay magpapalakas sa enerhiya ng yaman na paparating sa iyo. Sa pamamagitan ng pag-aayon ng iyong sarili sa mga gawain at pagtutok sa mga layunin, magiging handa ka ng yakapin ang daloy ng kasaganaan na inilaan na ng universo para sa iyo. Inihanda na ng universo ang sandaling ito para sa iyo, Libra, at ngayon ay panahon mo na upang hakbangan ang daloy ng kasaganaan. 6. Ang papel ng pasasalamat sa pag-akit ng yaman. 400 tandang bawas 500 na mga salita. Libra, isa sa pinakamakakapangyarihang kasangkapan na maaari mong gamitin upang mag-ayon sa kasaganaan ng universo ay ang pasasalamat. Habang ang enerhiya ng Hulyo 12 ay magbubukas ng mga pintuan para sa kasaganaan at yaman, ang iyong kakayahang tanggapin ang mga biyayang ito ay nakasalalay sa iyong kahandaang pahalagahan ang mga bagay na mayroon ka na. Ang pasasalamat ay hindi lamang isang pasibong emosyon, ito ay isang aktibong, magnetic na puwersa na umaakit ng mas marami pang bagay na ipinagpapasalamat mo. Sa Pilipinas, madalas nating sabihin, kung anong itinanim, siya ring aanihin. Ang kasabihang ito ay isang paalala na ang enerhiya na ipinapadala mo sa universo ay ang enerhiya na babalik sa iyo. Kapag ipinapahayag mo ang pasasalamat, nagpapadala ka ng positibong enerhiya, at ang universo ay tumutugon sa pamamagitan ng pagpapadala ng mas maraming dahilan para ikaw ay magpasalamat. Habang mas nagpapasalamat ka sa mga bagay na mayroon ka ngayon, mas binubuksan mo ang iyong sarili para tanggapin ang yaman na papunta sa iyo. Ngunit paano mo magagamit ang kapangyarihan ng pasasalamat? Nagsisimula ito sa pagpapahalaga sa maliliit na bagay. Tingnan mo ang mga biyaya sa iyong buhay, maaaring ito ay ang suporta ng mga mahal sa buhay, ang iyong kalusugan, ang iyong karera, o ang mga simpleng kaligayahan sa araw-araw na buhay. Kapag tumutok ka sa mga bagay na ito, itataas mo ang iyong vibration, kaya nagiging magnet ka para sa mas maraming oportunidad at kasaganaan. Habang papalapit ang Hulyo 12, gawing layunin na magkaroon ng araw-araw na pagsasanay ng pasasalamat. Magsimula ng bawat araw sa pamamagitan ng pagsulat ng hindi bababa sa 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Hindi ito kailangang malaki. Maaari itong kasing simple ng pagpapasalamat para sa bubong sa iyong ulo o pagkain sa iyong mesa. Habang mas maaari mong ilipat ang iyong focus patungo sa pagpapahalaga, mas makikilala ng universo na handa ka na para sa mas malaking kasaganaan. Maaari mo ring pagsamahin ang iyong pagsasanay ng pasasalamat sa iyong mga intensyon. Kapag isinulat mo ang iyong mga layunin at affirmations, maglaan ng sandali upang pasalamatan ang universo sa pagdadala ng mga bagay na iyon sa iyong buhay. Isipin na ang yaman at mga oportunidad na nais mo ay nasa iyo na. Pasalamatan ang universo sa pagpapadala ng mga ito sa tamang oras, na alam na ang enerhiyang ito ay mag-akit pa ng mas marami. Isa pang makapangyarihang paraan upang magsanay ng pasasalamat ay sa pamamagitan ng mga gawa ng serbisyo. Kapag nagbigay ka sa iba, maaaring ito ay oras, enerhiya, o mga yaman, nag-aayon ka sa daloy ng kasaganaan. Hindi kailangang palaging pinansyal ang pagbibigay. Minsan, ang pagbibigay ng isang taos pusong pakikinig, tulong, o magandang salita ay sapat na upang mag-akit ng mas maraming yaman sa iyong buhay.
Ang enerhiyang inilalabas mo sa mundo ay babalik sa iyo ng 10 beses. Sa Hulyo 12, habang ang enerhiya ng Venus at Jupiter ay nag-aayon, maglaan ng sandali upang ipahayag ang iyong pasasalamat para sa mga biyayang patuloy na dumadaloy sa iyong buhay. Sa paggawa nito, hindi lamang pinalalakas mo ang kasaganaan na dumarating sa iyong direksyon, ngunit lumilikha ka rin ng isang mas malakas na magnetic na pull para sa yaman at mga oportunidad. Ang pasasalamat ay ang huling sangkap sa pag-aayon sa plano ng universo para sa iyo, Libra. Huwag maliitin ang kapangyarihan nito. 7. Ang pagbabago ng pag-isip patungkol sa yaman, 400 tandang bawas 500 na mga salita. Libra, kung mayroong isang susi sa pag-unlock ng kasaganaan na iniaalok sa iyo ng universo sa Hulyo 12, ito ay ang iyong mindset. Ang yaman ay hindi lamang dumarating mula sa mga panlabas na pangyayari, nag-umpisa ito sa loob. Ang paraan ng iyong pag-iisip tungkol sa pera, tagumpay, at kasaganaan ang magpapasya kung handa ka na bang tanggapin ang mga biyayang papasok sa iyong buhay. Madaling isipin ang yaman bilang isang bagay na hindi abot kamay, isang bagay para sa ibang tao, o isang bagay na nangangailangan ng swerte. Ngunit ang tunay na kasaganaan ay isang mindset na umaayon sa natural na daloy ng universo. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang yaman, sa lahat ng anyo nito, ay iyong karapatan sa kapanganakan. Bilang isang Libra, mayroon kang kakayahan na makita ang balanse sa lahat ng bagay, ngunit pagdating sa yaman, kailangan mong i-balance ang enerhiya ng pagbibigay at pagtanggap. Ang unang hakbang sa pagbabago ng iyong mindset ay ang pagpapalaya mula sa mga limitasyong paniniwala tungkol sa pera. Paano mo tinitingnan ang yaman? Nakikita mo ba ito bilang kulang o isang bagay na laging nasa malayo? O nakikita mo ba ito bilang sagana, magagamit ng lahat, kasama ka? Kung ikaw ay nag-operate mula sa isang lugar ng kakulangan, ito na ang panahon upang baguhin ang mindset na yon. Ang kasaganaan ay hindi para lamang sa ilang mga maswerte, ito ay para sa lahat, lalo na sa mga umaayon sa mga enerhiya ng universo. Dito pumapasok ang mahalagang impluensya ni Venus. Bilang iyong ruling planet, inilalarawan ni Venus ang mga enerhiya ng atraksyon at halaga. Sa Hulyo 12, magkakaroon ka ng pagkakataon na muling makipag-ugnayan sa kasaganaan na matagal nang umiiral sa iyo. Karapat-dapat ka sa tagumpay sa pinansyal, personal na paglago, at lahat ng oportunidad na darating sa iyo. Ngunit bago lahat, kailangan mong maniwala sa iyong halaga. Simulan ito sa pamamagitan ng pag-affirm ng iyong halaga araw-araw. Kapag gumising ka, sabihin mo sa iyong sarili na karapat-dapat ka sa yaman at kasaganaan na iniaalok ng universo. Kung may mga pagdududa, itabi ang mga ito at palitan ito ng mga positibong pag-isip. Sabihin mo ang kasaganaan sa iyong buhay. Sabihin, ako ay bukas sa pagtanggap ng yaman, at damhin ang katotohanan na yon sa iyong katawan. Habang patuloy mong pinapalakas ang iyong halaga, mas lalo kang magiging akma sa kasaganaan na naghihintay na dumaloy sa iyong buhay. Isa pang paraan upang baguhin ang iyong mindset patungkol sa yaman ay ang pag-aampon ng isang abundance mentality. Imbes na mag-focus sa kung ano ang wala ka, mag-focus sa kung ano ang mayroon ka at mga oportunidad na naroroon na. Ang yaman ay hindi lamang tungkol sa pera sa iyong bank account, ito ay tungkol sa pagkilala sa yaman ng iyong buhay, maging ito man ay sa mga relasyon, kaalaman, o mga personal na tagumpay. Kapag nagsimula kang makita ang yaman sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, natural mong akitin ang mas marami pang kasaganaan. Habang ang universo ay nag-aayon para sa iyo sa Hulyo 12, mahalaga na gumawa ng mga hakbang na magpapatibay ng pagbabagong ito sa iyong mindset. Huwag hayaan ang takot o pagdududa na hadlangan ka. Ang enerhiya ng Venus at Jupiter ay nag-aalok sa iyo ng pagkakataon na makawala mula sa mga tanikala ng scarcity thinking at tahakin ang iyong tunay na potensyal. Kaya mo at karapat-dapat kang magtagumpay at makamit ang kasaganaan na iyong ninanais kung tunay mong pinaniniwalaan ito. 8. Pagtatapos at pagtawag sa aksyon. Libra, ang mga bituin ay nag-aayon sa iyong pabor, at ang universo ay handang gabayan ka patungo sa isang landas ng kasaganaan, yaman, at personal na pag-unlad. Ngunit ang huling hakbang ay nasa iyong mga kamay. Ang Hulyo 12 ay hindi isang ordinaryong araw, ito ay isang kosmikong pagkakataon na tumatawag sa iyo upang hakbangin ang iyong tunay na lakas, upang kunin ang yaman na karapat-dapat sa iyo, at upang iayon ang iyong sarili sa daloy ng kasaganaan na magagamit mo. Ito na ang iyong sandali, Libra. Ginawa mo na ang iyong mga pagsusumikap ngayon, oras na upang yakapin ang mga biyaya na darating. Kung ito man ay isang breakthrough sa karera,
isang windfall sa pinansyal, o ang oportunidad na mamuhay ng mas makulay at mas kontento, ang universo ay nag-aalok sa iyo ng pagkakataon upang magsimula ng isang bagong kabanata ng kasaganaan. Ngunit tandaan, ang susi ay ang pag-aayon. Iayon ang iyong mga pag-isip, enerhiya, at aksyon sa yaman na naghihintay na dumaloy sa iyong buhay. Kaya, habang papalapit ang Hulyo 12, huminga ng malalim at maghanda. Itakda ang iyong mga intensyon. I visualize ang kasaganaan na iyong ninanais. Mag-practice ng pasasalamat. Sabihin ang iyong mga affirmation ng may tiwala. At pinakamahalaga, maniwala sa iyong halaga. Inihanda na ng universo ang entablado para sa iyo, ngunit ikaw ang unang hakbang na kailangan gawin. Handa ka na bang tumahak sa pintuang binuksan ng universo para sa iyo, Libra? Wala nang panahon para maghintay. Ang oras upang kunin ang iyong kasaganaan ay ngayon na. Kumilos ka ngayon at maglakad patungo sa yaman na matagal nang naghihintay para sa iyo.